Isang mapagpalang hapon na naman po itong araw na ito at sa inyong lahat na nakikinig noon dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Nandito kayo sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Yes. Ako si Ate Chat at kasama ko ang aking napakapoging asawa na si... Hindi niya alam pangalan niya. Nakalimutan niya yung pangalan niya. Kuya Richie, Ate Chat, may tanong ako sa'yo. Anong tanong mo? Sinong prom date mo? Ikaw ang prom date ko. Siyempre season ng mga prom, diba? Na-underdress na naman po ako. Kanda po ako yung underdress. Kita nyo naman kung... Tinalbog na naman ba kita? Tinalbogan na naman po. But actually, ano po yan, no? In line po yan sa ating theme ngayon. Yes. Which is para sa pangarap. Today, ang focus po ng ating episode is all about dreams. Di ba? Parang ako, paggising ko, kala ko ito isang panaginip. Oh, bakit? Yung pala, ito totoo. Grabe naman. Gusto ng mga producers yan. Anyway, thank you po ulit sa pagsubaybay ninyo dito po sa ating programa Kape, Kwento at Kaalaman. Sabi ko nga po, it's all about dreams, no? Bakit nga ba mahalaga na pag-usapan natin ito, Ate Chat? Kasi talagang ito yung isa sa mga, siguro para sa akin, no? Especially tayo bilang mga magulang, isa ito sa mga talagang importante or mahalaga na ibahagi natin sa next generation. Yung ability or yung kakayahan na mangarap ng malawak. Diba? Kumaga, dream big. So, subaybayan niyo po kami. Lahat ng episodes natin will be focused on this theme today para sa pangarap. Kaya naman pakinggan natin ang isang panalangin para sa pagtatagumpay mula kay Deacon Dennis Magdayo. Hango sa Biblia, ang ating gintong ugnayan ay mula sa Awit 20. Pakinggan ka sana ni Yahweh kapag ika'y nagdurusa, at ang Diyos ni Jacob, ingatan ka sana. Mula sa templo, ikaw sana'y kanyang tulungan, at mula sa Zion, ikaw ay kanyang alalayan. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin, at pahalagahan niya ang lahat ng iyong haing susunugin. Naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin, at ang iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Sa pagtatagumpay mo, kami ay magbubunyi, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa ni Yahweh ang lahat mong kahilingan. Awit 20, talata 1 hanggang 5. Maraming salamat, Deacon Dennis Magdayo, sa inyong pagbasa ng Awit 20. Nakausap niyo na ba ang Panginoon ngayong araw? Tara, magkape tayo araw-araw. Kausapin ang Panginoon every day. Pero actually, tamang-tama natin siya, no? Kasi in line doon sa ating theme for today, yung para sa pangarap. Talagang isa sa mga, siguro masasabi nating, una nating kailangan gawin if we desire to dream big, ika nga, is talagang lumuhod at magdasal sa Panginoon, kausapin siya. Talagang tanungin natin sa Panginoon, Panginoon, what is your purpose in my life? Ano ba yung kagustuhan mo para sa akin na maaring maging binhi na magiging dream or magiging pangarap sa puso ko, diba? And I think mamaya, no, meron tayong reflection from Father Obet. Pero unahan ko na si Father Obet dun sa Psalm 37 verse 4, diba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So ito po talaga yung, for me, no, isa sa mga foundation pagdating sa having a dream, pagdating sa pagkakaroon ng isang magandang pangarap. That being said, Ate Chat, yun pong ating next portion, which is yung pananaw. Meron ulit tayong special guest. Yes, isang very, very talented at napaka-inspiring na sister from our Church of St. Andrew sa Muntinlupa. Ang pangalan po niya ay si RJ Yusores. Yeah, actually, gusto ko lang hong bigyan din ng konting prep para dun sa mga nakikinig sa atin. No? I think yung maganda rin dito kay Sister RJ, wag ko kayo malito dun sa pangalan. But si Sister RJ po ay isang napakabuting mother din. And maririnig ho natin sa kanya from a point of view from a mother
And a daughter also. And a daughter also, kung paano talaga matutulungan yung mga sarili natin at yung iba na magkaroon ng magandang pangarap sa buhay. So ito po ang ating pananaw portion with Shek and our guest, RJ Yusores. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah. Kasama niyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman, hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Bilang unang Sabado ng buwan ito, tara at samahan niyo kami na aking panauhin para sa araw na ito na pag-uusapan natin ang temang para sa pangarap. Mahalagang papel ang ginagampanan ng pangarap sa buhay natin dahil isa ito sa pagbibigay direksyon at inspirasyon sa ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng motivation upang hindi tayo sumuko at manatiling nakatayo at lumalaban. Katulad ko, alam kong marami kayong pangarap sa buhay para sa sarili, sa pamilya at sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya naman, para sa hapon na ito, kakausapin natin ang isang kaibigan ko sa simbahan ng Church of St. Andrew the Apostle sa Muntinlupa. Siya ay isang butihing ina, asawa ni Deacon Will, at leader ng Couples Ministry at isa rin siya sa mga lady proclaimers sa kanilang simbahan. Walang iba kundi si Ate RJ Yusores. Magandang hapon sa lahat. It's my honor. Thank you so much for having me today, Shek. Kamusta ka naman, Ate? Kamusta naman ang iyong pamilya? Alam ko, may trip kayo, no? Kamusta yung naging vacation nyo? Mainit at nakakapagod. But all worth it. Happy pagod naman, no? Actually, kagagaling lang namin sa sakit. Siguro nga dahil sa pagod, no? Traveling with the toddler, medyo challenging talaga siya. Pero, ayun nga, it's the best time to bond with children talaga din. So, ganda. yan. Alam ko maraming nangangarap yung mag-travel, ganyan-ganyan. Pero dahil dyan, pag-uusapan nga natin, no, Ate, yung pangarap. Dahil dediretso na ako sa mga tanong ko sa'yo at excited na ako na marinig yung mga thoughts mo regarding dito. So, una, Ate, bakit tingin mo mahalaga ang mangarap? Di ba pwede namang okay lang kahit wag na? Pero bakit mangarap? Tama, katulad ng sinabi mo kanina, no, yung pangarap, nagbibigay sa atin ng direksyon and motivasyon. Yan yung binanggit mo kanina. Totoo yan. Pangarap kasi, it gives us purpose, no? Nasa kaibuturan na ng puso natin yan eh. Pinanganak tayo, nasa genes na natin yung pangarap natin. Whether na-acknowledge na natin yun or na-verbalize natin, nandun na yun. Kasi talagang we are meant and created to go for a life that we love. Kaya tayo may pangarap eh. Ang ganda. Ang ganda nun, no? Pero mahirap din siyang, kung iisipin, no? Ano nga ba yung mahal kong buhay? Di ba? Ano ba yung gusto ko talaga? Dahil dyan, Ate, ano ba yung, dahil na mahirap, sabi ko, no? Ano yung tamang mindset para maabot mo ang mga pangarap mo? Di ba? Parang may hirap, may doubt sa sarili, may external circumstances. Ano yung tamang mindset para maabot yung mga yan? Ang ganda nung follow-up question mo about that. Kasi syempre, ang ganda nung konsepto ng pangarap, no? Pero paano nga ba maaabot? Para sa akin, yung pangarap, it's also, looking at it, it's a matter of attitude. Kasi ang mundo, dahil nga sa social media, sa technology and everything, no? Tayong mga tao, ang tingin natin sa pangarap natin, masyado ng external. Kumbaga, dream house, dream job, dream car. Yan di ba? Pero sa totoo lang, if you look at it, those things ay mga goals. Hindi sila necessarily dreams. Kasi pag na-achieve mo na yung dream house mo, tapos pag na-achieve mo yung dream job mo, sigado, mapapagod ka din eventually, magre-resign ka, hindi mo siya dream job, di ba? So, ano nga ba yung tamang pagtingin sa pangarap? Dahil yung pangarap na yun is something very internal sa atin. And so, how to go about understanding that? Babalik talaga tayo sa kung sino ang naglagay ng pangarap na yun sa puso natin, which is God. Siya talaga, He's the dream giver. So, to be able to understand kung ano yung pangarap ng Diyos para sa atin, yun ang key for us to know na, this is what I am meant to do.
And when we understand that, everything else follows Yung pag-achieve mo ng dream car mo, kuha mo na lang siya. Hindi mo alam naman na, dream car ko pala yun talaga. Alam mo yun? Parang, tas nakuha mo na siya. And then, eventually, nagbabago rin yun, no? Na magkakaroon ka ng may ilalagay na naman sa puso mo ang Diyos na panibagong bagay na you'll work towards to. So, yun talaga ang unang step, no? To be able to look internally. Masyadong, sa iba siguro parang, yung bagong konsepto siguro yan, no? Or, parang kasi ang pangarap, checklist yan, no? But, it really is looking at it, interconnected siya. Sabi ko nga kanina, no? The dream house, dream job, dream car, these you can look as goals, diba? Pero, to come up with the bigger umbrella, kung ano nga ba yung pangarap mo sa buhay, yun yung mahalaga. And you work towards that. So, ayun. Ang ganda ate. Dahil dyan mamaya tatanungin ko kung ano talaga yung bigger umbrella para sa'yo. Pero, yes. Alam ko, meron tayong pangarap para sa sarili natin. Pangarap para sa pamilya. O sino man, sa ating paligid. Kailangan ba na dapat lagi yung tugma? Na parang lahat yun aligned? Kasi di ba ang hirap na ikaw bilang nanay, gusto mo ganito. Pero kailangan mo mag-isip para sa anak mo, para sa asawa mo, para sa sarili mong pamilya, nanay mo, ganyan. So, kailangan ba tugma yung lahat? Siguro, as we define tugma, hindi naman siya kailangan pare-pareho, no? Siguro kailangan lang nagko-complement siya. And I think, naturally, kapag merong love na nagko-fuel ng mga pangarap, natural siyang nagiging tugma, no? Kasi syempre bilang magulang, wala ka namang gugustuhin kundi yung sa ikabubuti ng anak mo. Nga lang, kapag sumusobra tayo, minsan dinidiin na natin yung pangarap natin sa kanila, which is nagiging mali, no? Pero pag nangingibabaw yung pagmamahal pa rin, di ba? Nakikita natin na, ito pala yung gustong pangarap ng anak ng yung nanay ko or whatever, di ba? And then, doon you work together towards that dream, no? Towards sa pangarap na yun. And mahalaga na tugma siya, lalo na sa mag-asawa, no? Kasi, you're building a life together. Hindi pwedeng mangangarap ako, tapos yung asawa ko, hindi ko kasama. Diba? Kasi, yung effort ninyo, pareho. Pagsasamahin nyo yun, at mas ma-achieve nyo siya. So, yun. I guess yun nga. Hindi siya kailangan pare-pareho, pero it complements. Yeah, ganda. And parang surrender din and sensitivity, no? Na parang, sometimes, may mga pangarap na hindi talaga mag-work or pero you'd realize na kaya mo kaya ka binigyan ng ganung pangarap. Yan. Ang ganda. Then, pupunta na tayo sa portion na gusto kong malaman, no? Kung ano yung mga kwentong pangarap mo, Ate RJ, na sinagot na ni Lord o binigay ng Panginoon at ano yung mga natutunan mo nung panahon na yun? Ayan. Alam mo, dito ko gusto ipasok kung bakit napaka spirit-led nitong pag-usap natin Kasi I have been an advocate of a book called The Dream Giver. Wow. Ever since, I've been an advocate of that book. And just last month, nagkaroon kami ng mini fellowship dito sa bahay ng mga youth, no? And I told them na gusto ko ng mag-level up for the Dream Giver for Leaders. Ito pa nga yung book ko, yan. So, ito na yung gusto kong i-share sa na topic. So, it's just beautiful kasi dito ko nakuha yung yung konsepto talaga na si Lord ang nagbibigay ng dream na yon. So, syempre, nung nabanggit ko na to sa ibang mga naging testimonial ko, yung paghihirap na dinanas ko sa buhay ko simula nung namatay yung tatay ko, no, being the breadwinner of the family and losing and failing in business and yung lahat ng mga naging consequences of that, no, and being in debt. And I did mention this na 12 million pesos worth in debt at 23. Diba? So parang bubuhay ako araw-araw, parang gusto ko na talagang mamatay. Talagang yung depression and everything. But ang pangarap ko noon is financial freedom. Siyempre, yun ang pangarap mo nun diba? Ang pangarap mo lang, makawala ka doon sa gapos na yun, diba? Na kinalalagyan mo. And so I've been praying about that financial freedom. And it took 12
13 years bago talaga nagkaroon siya ng fulfillment. But the beautiful thing about that is, as I was praying, alam mo, tumataya ako sa loto nun eh. Sabi ko, tumataya ako sa loto, ganyan. Tumataya ako sa loto, ganyan. And then one day, tumataya ako sa loto. Sabi ko, ito na lang. Siyempre, saan naman ako kukuha ng ganong kalaking pera, di ba? Alam mo yun, nung nalugi na lahat-lahat. Sabi ni Lord, alam mo, hindi kita papayamanin dyan. Sabi niya sa akin. I heard it very, very clearly. Sabi niya, kasi madaling mauubos yan. I'm gonna give you something. Something so worth it. And then I stopped. Sabi ko, wow, that's something. Sabi ko. And I kept on praying. Na-realize, mga financial freedom pala. Yung pangarap ko na financial freedom, hindi pala siya, ibig sabihin, wala na akong obligasyon. Ibig palang sabihin nun, yung magtitiwala lang ako kay Lord na itatawid niya ako sa kahit ano. So, simula nun, meager salary, magkano lang nun kasi nung bumagsak talaga, nagsimula ako ulit as call center agent eh. So, alam mo, magkano lang yung sahod ko sa ganong kalaki. At that time, medyo may mga nabayaran na ako after disposing some assets, pero I was still deficit of about 5-7 million. So, I'm working towards that on an agent salary ha. Sabi ni Lord, ganito, mag-type ka, magbayad ka kahit pa 1,000 lang pag ganyan-ganyan. Maliit lang. And I did that. Unti-unti. Then, finally, yun nga, sabi ko nga sa dati kong testimony na nakulong pa ako. So, paano ako makakahanap ng trabaho without NBI clearance and everything? Sabi ni Lord, magnegosyo ka. Ito ang partner mo, ito yung best friend mo, yan ang partner mo, kayo mag-aasawa. You trust each other and everything. And you have to bet on what you're good at. At huwag kang titigil mag-serve. And I will bless you. Okay, sige Lord. Ganun lang ulit ang prinsipyo. Kahit gaano kaliit, right, and everything, bayad, kahit gaano kaliit, unti-unti. And then, the rest is history, no? Lumago nga yung negosyo, unti-unti, di ba? And everything else. Sabi ko, nung finally, alam mo yung finally, talagang literal na zero out ko yung balanse na yun. Iyak ako ng iyak. Kasi pagkatapos nun, binigay niya yung bahay, kotse, and everything else, yung mga travel na yan. So, sumunod lang siya ng ganun. And it took more than a decade, of course. So, there's prayer, perseverance, and a sense of purpose. Talaga. 3 P's. Yes. Sense of purpose. And sa totoo lang, na-realize ko nun, ang pangarap ko pala talaga, patuloy na maglingkod sa Diyos. Yung pala talaga yung pangarap ko sa buhay. Sabi ko, Lord, gusto kong mag-retire at an early age at mag-full-time. Wow, ganda naman. Pwede na magbigay sa akin yun. Sabi ko, sana before 50. Wow. And I shared that with my husband. So, yan yung dream namin together. So, ngayon, everything that we're doing, we're praying in preparation for that. Yeah, that's so nice. That's our big dream. Our big dream. And people will say, ba't hindi pa ngayon? Well, ngayon, marang semi-retired na rin naman kami. Nakapag-serve kami. At yung schedule namin at the beginning of the year starts with everything that has got to do with ministry work. And everything else will adjust towards that. Is how we begin. So blessed kasi, yun, hindi ko naman, kumbaga, hindi ko na hiningi nga yung detalye kay Lord eh. Just keep on holding on to that dream and be able to work towards that little by little. Ang ganda, ate. Grabe, pero kasi di ba parang para sa isang tao, kunwari na, ito parang yung gusto mo yung financial freedom, lalo na nawalan din ako ng tatay, alam mo yung naging mahirap yung buhay, parang gusto mo maging secure ka eh. Parang, tapos hearing from you now na talaga naging aligned, pag inuna mo si Lord, talagang he make sure na magiging okay lahat. Ang ganda lang narinig. Yeah, go ate. My life verse is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Wala talaga yung palya. Walang lugi talaga kay Lord. Siguro maraming maiisip na parang,
wow, parang ano lang yan, suntok sa buwan yung kwento na yan, hindi mo naririnig yan araw-araw. Diba? Oo, parang gano'n. Pero yun, that's how miracles work di ba? It's an ordinary person na God will use for an extraordinary kwento. And I'm so grateful na narinig namin tong lahat ngayon, no? Talagang magbibigay ng inspirasyon sa amin na magpatuloy at maglingkod sa Panginoon. Dahil dyan, ate, panguling na lang, mensahe para sa mga nawawala ng pag-asa o wala nang ganang mangarap sa buhay, no? Paano ba nga mangarap muli after sa lahat ng pinagdaanan nila sa buhay? Minsan, sinabi ko sa sarili ko, mapatapos ko lang mag-aaral mga kapatid ko, pwede na ako mamatay. Yun ang pangarap ko, sabi ko. Pero, kinorek ng Lord ang puso ko, no? Noong mga time na yun na wala na akong ibang pangarap sa buhay. Talagang kailangan lang, we surrender our lives to the Lord, no? Sa pinakamahirap na parte, in the darkest moments, we're in the dark, the Lord will show constellations para ma-appreciate natin yung darkness na yun. And then, call forth the light, no, in those situations. And as we pray, no, unti-unti, araw-araw, sa paghihingi natin na, Lord, lagyan mo ulit ng pangarap yung puso ko. Gusto ko ulit magkaroon ng purpose, malaman yung purpose sa buhay ko. Hindi tayo i-fail ni Lord. Ibibigay at ibibigay niya sa atin yun. And once na kita natin yun, panghawakan natin at patuloy lang tayong manalangin at magsikap para maabot yun. Kasi, alam nyo, ang buhay naman mahirap Mahirap yan kung humiga ka, mahirap din pag tumayo ka. Di doon ka na lang sa tumayo ka, tapos may ma-achieve ka, kaysa sa comatose ka, no? So, ang ganda. Maraming salamat, Ate RJ. Wala na ako indadagdag pa para sa mga nakikinig kayong hapon na ito. Marami tayong natutunan at sana maging inspirasyon ito sa atin, no, na tumayo para sa araw-araw at paglingkuran ng ating Panginoon. Maraming salamat po ulit sa ating mga nakikinig. Mahal kayo ng Diyos at paalam. Thank you so much, Sheikh Handayan and RJ Yusores, sa isa naman napaka-inspiring na interview. O kung narinig nyo po, meron pong book na nirecommend si Sister RJ, The Dream Giver. Okay, and tama ka naman, ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng pangarap at siya ang nagtutupad ng mga pangarap na yun. Hindi niya yun ilalagay sa ating puso kung hindi niya ito plano para sa atin. Yeah. And gusto ko lang idagdag, no, yung thoughts din doon sa sinabi ni Sister RJ, na yung dreams din ay yung sinasabi niyang internal dreams, no? Yes. And it's really about looking inside you. And para ho sa akin is that ang kailangan ho talaga natin na kausapin ng Panginoon dahil yung dreams really come from inside. Yes. Diba? What is the Lord putting in your heart? And I think yung isang kailangan din natin tandaan or isipin, no, pagdating sa ating mga pangarap is that dreams are meant so that we can impact others. Yes. And diba, whether it's for ourselves or even for others, the point of dreams is that you can make things better. Diba? Para mas mag-improve, let's say, mag-improve ka sa sitwasyon mo, mag-improve ka sa, you can be a better person, and by having that dream, nakaka-affect ka sa environment mo, sa, let's say, sa family mo, diba? So yun po siguro yung isa sa mga magandang prinsipyong pwede nating pag-isipan pagdating sa mga pangarap natin sa buhay. What has the Lord placed in your heart that will eventually affect the people around you, diba? Whether it's within your family members, pwedeng sa mga circle of friends mo, because dreams are really that powerful, especially when it impacts other people. Thank you so much, Sister RJ. Kasi talagang ang ganda ng testimony nyo na kahit gaano pa, diba? Yung testimony niya,
kahit matagal bago niya naabot yung pangarap niya. Pero after that, nung talagang sabi niya yung 3 P's, prayer, perseverance, and purpose. Diba? Ang ganda talaga. Pakinggan naman natin ngayon si Sir J.C. Hudloman sa kanyang pyesa, Titik at Tugma, Malayo Man, Malayo Na. Magandang hapon. Ang piyesa natin sa araw na ito ay pinamagatang Malayo Man, Malayo Na. Ito ay isang paalaala para sa lahat ng nagsusumika para sa kaniga nilang mga pangarap na malayo ka pa man sa gusto mong puntahan, malayo ka na rin sa pinagsimulan. Sana magustuhan nyo. Matanong kita, may pangarap ka ba? Oo, ikaw. Wala? As in, wala? Bakit wala? Lilinawin ko lang, wala namang mali kung wala kang pinapangarap. Kung ganun talaga, di ganun talaga. Pero anong inaabangan mo sa hinaharap kung nabubuhay ka lang para mabuhay? Anong hinahangad mo kung wala kang hangarin? At kung mangangarap ka lang din naman, siguraduhin mong pangarap mo yan, hindi pangarap ng iba o ng karamihan. Paano? Kilalanin mo sarili mo. Dahil sinasabi ko sa'yo, mahirap pangarapin ang pangarap na hindi iyo. Kaya mahalin ang sarili. Dahil imposibleng mahalin mo sarili mo nang di mo nadidiskubre ang mga ayaw at gusto mo. Saan ka nakakita nung nag-hashtag self-love na di naman niya gusto yung mga pinagagawa niya? At kung mangangarap ka lang din naman, huwag ka matakot mangarap ng malaki, ng engrande, dahil natutupad din ang mga pangarap. Pero ngayon pa lang babalaan na kita. Kung gaano kalaki ang pangarap mo, ganun din kalaki ang pagsisikapan mo. Kung iisipin mo, sinusubok lang nito kung gaano mo baka gusto. Sige, kunwari nakikilala mo na o nakilala mo na ang iyong sarili. Kunwari nangangarap ka na ng malaki, ng engrande. Huwag mong kakalimutang ipasa Diyos ang pangarap mo. Oo, alam niya kung anong ninanais ng puso. Pero malay mo, hindi pa takdang panahon para sa pangarap mo. At huwag mo rin kakalimutang gawin ang iyong parte. Kaakibat ng pangarap ang pagsisikap. Anong nagawa mo sa araw na ito para mapalapit sa pagkamit ng pangarap mo? Hindi pwedeng iaasa mo lang lahat sa Panginoon tapos wala kang gagawin. Para kang nangarap pumasa nang di nag-aaral o nangarap manalo sa loto nang di tumataya. Kung ganun lang din naman, mas mabuting wag na lang kaya. Maraming salamat, J.C. Hudloman, para sa inyong Titik at Tugma. Malayo man, malayo na. Yeah. Parang, parang taliwas, pero totoo. 'Di ba? Isn't it ironic? Pero, Yeah, parang ikaw. Kahit na malayo ka, malapit ka pa rin. Alam mo. Anyway, I think yung dun sa title pa lang, Ate Char, ang ibig sabihin lang nun kasi is that tayo kasi minsan nagpo-focus tayo dun sa yung on the negative side. I think we always have to understand na where we are now, kung saan man tayo ngayon, ay bunga din ito ng commitment na ginawa natin over the past years. Kumbaga, malayo na yung narating natin, kahit na alam natin na may kailangan pa tayong gawin para maabot yung pinapangarap natin. And that's actually an important principle to help us persevere. Kasi yung sinasabi nga ni JC na ang perseverance, yung pasensya, yung kumbaga talagang alam mong it's a long journey, but you also know na you've actually malayo na rin yung narating mo. Diba? So yun yung isa sa mga kailangan natin ilagay sa puso natin so that we will not give up. Oo. Kaya nga nandyan ang ating mga nagmamahal sa atin, di ba? At yung mga, para saan ba yung mga pangarap natin? Di ba? Isang tanong, para saan ba tayo bumabangon? Para kanino tayo bumabangon, di ba? Para sa ating mga pangarap. Para saan ba yung mga pangarap natin? Parang ako, di ba? Para sa'yo, Ate Chad. Bangon ako araw-araw para sa'yo. Anyway, so yun po, sana may encourage tayo all the more na not to give up on our dreams. And as I've said kanina pa nga, if yung foundation lang talaga is yung purpose ng Panginoon para sa atin, makikita natin how the Lord will guide us through and through. Despite siguro yung mga times na parang nagiging malabo na yung ating pangarap, nagiging blurry. Let's say if we want to, tayo ng mga bata tayo, gusto natin maging
bumbero, gusto natin maging astronaut, di ba? Hindi man yun yung naging bunga actually, yung action na bunga, but just the same, no? It starts with a small dream. And it's important na we really persevere. We really, ang gusto ko rin idagdag dyan is that yung tinatawag natin na commitment. Very important. Pagka may inilagay ang Panginoon sa puso mo, talagang committed ka. Diba? Kung walang commitment, yun bago-bago minsan, nagiging diluted yung dream natin. O para na lang lagi para sa sarili natin. Hindi na natin iniisip yung mas bigger dreams in our lives. Diba? Kasi nga, nadadilute. Kayo po, ano po yung pangarap ninyo sa buhay? Baka you can comment po dyan. Kung meron po kayong, meron pong nilagay na pangarap ang Panginoon sa inyo, sa puso ninyo, para sa pamilya nyo. You can comment po. You can also send us a message. Or kung kailangan nyo po ng counseling from any of our prayer warriors and our standby po na mga counselors na handang tumulong po sa inyo. Nandyan po ang number namin, 0960-392-4929. Nandito lang po ang Kape, Kwento at Kaalaman. Babalik po kami after a few short messages. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon. Welcome back to Kape, Kwento at Kaalaman. Nandito pa rin kayo sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. At kung nakikinig-nood kayo sa Facebook at YouTube, thank you so much sa patuloy ninyong pagsubaybay. Dahil tuwing Sabado, nandito kami ni Kuya Richie para ihatid sa inyo ang magandang mensahe na ang Panginoon ang nagbibigay ng ating mga pangarap at nagtutupad nito. Gaya ng ating theme, para sa pangarap. Okay, at nandito naman si Doc Grace para sa Dunong Tulong Pangkalusugan. Pag-uusapan niya ang mga importanteng bagay tungkol sa pre-employment medical exam at ang annual physical exam. Pakinggan po, Doc Grace. Magandang hapon mga kaakibat. Welcome sa isa na namang episode ng Dunong Tulong Pangkalusugan. At para sa unang Sabado ng buwan ng Hunyo, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang isa sa mga pinakamalalapit kong kaibigan sa med school. Siya ay graduate din ng Doctor of Medicine sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute at siya ay nakapasa ng Physician Licensure Exam nitong nakaraang Marso. Everyone, let's welcome Doc Christine Joy Maala. Hi, Doc CJ! Hi, Doc Grace! Good afternoon sa mga viewers mo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pre-employment medical exam.
And somehow, Yes. mahahapyawan din natin yung annual physical exam. So, ano bang masasabi mo tungkol dito, Doc CJ? Yung APE saka PEME, kumbaga tinatawag namin ni Doc Grace. Ito yung in layman's terms sa inyo, yun yung mga ano lang, yung tinatawag na medical, parang yun yung ginagawa once a year. So yung part ng pa-medical na yon, part kami nung team na yon. So ang pinagkaiba lang nila is yung in terms lang naman, yung APE usually ka na, nasa company ka na or nag-work ka na. Tapos yun yung ginagawa yearly ni company para ma-ensure na dun sa mga trabahador nila, dun sa mga taong under nila, na maintain pa rin yung health kahit na nag-work sila. Tapos yung PEME naman, yung pre-employment, usually yun yung before naman mag-undergo ng trabaho. Ito din yung isa sa mga ways para tignan din kung fit ba yung trabahador dun sa magiging trabaho niya. Kaya yun din yung nagiging part namin. Pero in terms of sa mga technicalities niya, usually pare-pareho lang din, parang most likely parehas lang din sila ng component. Nandun din yung ito-check yung sa vision nyo, ganyan. Tapos yung sa mga physical exam, pati laboratories. Nag-iiba lang siya, depende sa requirement ni companies, no? Yes, tama. Tama yung sinabi ni Doc CJ, no? So, based sa experience din namin, usually, yung mga companies kasi, may mga contact na yan, di ba, Doc CJ? Or parang may mga partner na clinics, no? Kung saan ginagawa yung mga PEME, yung mga pre-employment na medical exam. So, medyo nahapyawan na nga rin yun ni Doc CJ, no? Yung mga components. So, mas isa-isahin pa natin, no, Doc CJ? So, di ba, syempre, nandun yung demographics. Yung kung anong age, yung mga usual na general data, ganyan. Tapos, pati kahit yung company na applyan mo, usually naka-include siya doon. Yes, tama. So, yung demographics, very important yun, no? Tapos, syempre, yung vital signs, right? Yung nandun yung blood pressure, yung heart rate, respiratory rate, no? Yung temperature. So, di ba, Doc CJ, kaya siya tinawag na vital signs. So, very vital siya to assess yung health ng isang pasyente. So, dapat pag magpapa-vitals kayo, dapat very relaxed lang, hindi yung kinakabahan. Kasi minsan, nakaka-reflect siya dun tataas yung heart rate, ganyan. Hindi naman sa sinasabi namin na masama na agad siya. Pero syempre, gusto naming makuha yung vital sign nyo in the most relaxed state nyo. Yes, tama. Para mas accurate, di ba? Tapos, bukod doon, nandun din yung tinatawag natin na anthropometrics. So, syempre, chinecheck din yung height, yung weight, tapos, di ba, kinocompute yung BMI. So, ano bang significance nun, Doc CJ? Yung height and weight na component, yun, i-measure kayo. Tapos, kinocompute kasi namin yun para magkaroon kami ng BMI. Yung BMI, yung body mass index. Usually, ratio siya ng height mo to your weight. Yun. Tapos, very important siya sa Filipinos kasi ang mga Pilipino mahilig sa carbs, ganyan. So, usually, matataas ang BMI. Doon din natin i-base na kailangan mo mag-diet kasi syempre pag mataas, hindi naman natin babaliwalain din. Kailangan natin siya na mag-diet pa rin, pababain to a normal level para hindi natin makukuha yung complications na kapartner nung pagbaba or pagtaas ng BMI. Yes, tama. Kasi 'di ba, madalas sinasabi nga natin sa mga patients natin, especially yung mga obese, kasi 'di ba yung obesity, risk factor siya sa marami pang ibang sakit. Sakit sa puso, diabetes, high blood, at marami Yun yung pang iba. Yeah, yun yung ayaw natin mangyari. Tapos nabanggit mo rin kanina, Doc CJ, no, yung sa visual acuity, yung sa paningin. Kung malabo ba yung mata natin. Parang kami ni Doc Grace. Parang kami. Tapos, syempre, may mga companies kasi na nagre-require na yung pag dapat yung visual acuity mo is 20/20, di ka nagsasalamin. Depende siya sa requirement din ng company. Kaya,
din siya nire-require sa mga medical. Tama. Pati yung color vision. Kasi di ba doon natin na-detect kung colorblind. Banggit mo rin kanina yung mga laboratory tests or yung mga diagnostics. So, yung mga pinaka-basic, di ba yung complete blood count, yung test sa dugo, yung doon makikita yung kung mababa ba yung pula ng dugo mo. Tapos, meron din na urinalysis, yung test sa ihi. Yung fecalysis or yung stool exam. X-ray. Tapos, sa ibang, mga ibang companies, di ba, nag-require din ng drug test, pregnancy test. Tapos, yung iba, even yung HB-SAG na tinatawag natin or yung blood test para ma-screen for hepatitis. For some companies, nag-require din sila ng ECG. So, depende no? Depende kung gaano Depende karami. talaga, oo. Nabanggit na natin yung history tsaka physical exam. So, para mas maliwanagan sila, no, Doc CJ, ano bang ginagawa natin dun sa history tsaka physical exam? Ako personally, pag dumating yung patient, tinatanong ko agad sila kung may concerns ba sila, may bago ba silang symptoms na nararamdaman. Kasi usually dun sa history, dun siya magre-revolve. Ay, kasama muna pala yung mga family history or yung mga, kung meron sa family, may sakit na ganito, ganyan. Ino-note namin kung ano yung mga dating sakit mo or may sakit ka ba ngayon. Tapos kung na-hospital ka before, physical exam, usually, pero with consent naman ni patient. Usually, tatanong lagi kung pwedeng hawakan siya sa face, sa throat, sisilipin yung bibig. Tapos particularly sa mga babae, yung breast exam, di ba, Doc Grace? Yes. So, tinatry namin i-educate talaga. Doc CJ, discuss din natin, no, kahit in brief lang, yung mga classifications para may idea sila. Ano ba yung mga classifications sa pre-employment? Yun yung ABCD na physically fit, with no impairments, ganyan. Yung B, yung physically fit pa din, pero with minor. Tapos yung C, yung usually yung kailangan na ng referral. Iba-iba rin clinics kasi. So, minsan may mga konting variations lang sa wording, ganon. Pero I think yung medyo uniform naman, yun nga, Class A talaga yung, parang yun yung pinaka magandang makukuha mo or parang pinaka highest na rating na makukuha mo. So, tulad nga sinabi ng Doc CJ, yung talagang fit for all types of work. Tapos, yung iba kasi, ang term din naman nila, pending, di ba? Yung kapag halimbawa may kailangan na clearance, ganon. Ever man may mga konting variations in terms of wording, no, sa mga clinics. Nakalagay naman kasi yun sa forms. So, halimbawa nga may mga pending, ano yung mga additional na steps na kailangan mong gawin? Parang, kailangan ba magre-repeat ka ng urinalysis? O kaya, for example, yung mga iba na nagre-require ng ECG, di ba, Doc CJ? Kapag ba may nakitang abnormality sa ECG, baka syempre kailangan muna ng clearance. Yes, mula sa cardio naman, yung espesyalista sa puso. It's a blessing to have you sa Dunong Tulong Pangkalusugan, Doc CJ. Maraming salamat. And hopefully talaga, hopefully maraming natutunan yung mga tagapakinig nood natin. Kaakibat, maraming salamat po at sinamahan niyo kami ngayong Sabado. See you next Saturday sa another episode na naman ng Dunong Tulong Pangkalusugan. Bye! Panoorin ang full version ng aming podcast sa YouTube kung saan marami pa kaming ibinahaging mga experiences ni Doc CJ bilang kabahagi ng pre-employment medical exam team. Follow us on YouTube by typing in the search bar Cathedral of the King CEC at isearch ang playlist na Dunong Tulong Pangkalusugan. Yon, maraming salamat Doc Grace dun sa kanyang session tungkol sa pre-employment medical exam. Alam mo Ate Chat, gusto ko lang siguro tanungin yung mga nakikinig nood sa atin, ano ba yung dream job ninyo? Di ba? Like ako nung unang panahon, hindi naman ganun katagalan, pero di ba, dumadaan tayo sa phase na meron tayong dream job. And I think very important ho yun.
kaya ho binanggit or kaya rin pinag-usapan ni Doc Grace yung tungkol dun sa pre-employment medical exam. Kasi napakahalaga ng ating kalusugan para makamit natin ang ating mga pangarap. Oo, kung fit to work tayo. Yes. So very important po yun. No? Sana ho, wag natin kalimutang alagaan yung sarili natin. Yung iba ho kasi, no, may mga narinig tayong mga stories na dahil sa tindi ng kagustuhan nating maabot ang pangarap, naabuso natin yung katawan natin, hindi tayo natutulog ng maayos, hindi tayo kumakain ng maayos kasi talagang yung dream job natin, di ba? Overtime dito, overtime doon, very late hours, di ba? Pero nakakalimutan natin na alagaan ng ating sarili. Kaya nga merong annual physical exam para every year na-check kung okay ka. Yes, diba? So, napakahalaga ho nun. Sana ho mabigyan nyo ng, kumaga ng pansin talaga. At maximize nyo po yung benefit na yan ng inyong employment. Okay? So, kung may annual physical exam, pagawa nyo po yan. Oo. Bigyan nyo ng panahon. Para yung dream job natin, tuloy-tuloy lang. Diba? Kasi nakakatulong yan. Hindi maging hadlang. Ang health natin sa pag-fulfill ng ating dream job. Kaya naman, pakinggan natin ngayon ang music from the Holy Society of King David. Pakinggan natin ang awiting Seek Ye First. Salamat, Vela Sisters, Tanya and Naida, sa inyong pag-render ng Seek Ye First. Okay, thank you rin, Deacon Solomon at ang buong Holy Society of King David para sa inyong ministry. Tama nga naman na
kapag inunan natin ang Panginoon. Always seek Him first. Unahin natin siya. Paggising pa lang ng umaga, sana ay maalala natin, 'di ba, na siya ang punot dulo ng ating buhay. Tama yan, Ate Shad. Ako, kaya nga ako, talagang nagpipray ko kay Lord Talagang seek ye first. Kaya ikaw yung sugot sa mga dalangin ko. Oo. Parang parang kanta rin yan diba? Di po ba? Pagka talagang may pangarap kayo, ibibigay ng Panginoon. Mas unahin niyo siya. Ako, inuuna talaga si Lord Kaya dumating ka sa akin, Ate Shad. Oo. So, ano ba yung pangarap ninyo? So, eto ang ating next portion. Nangalap po kami ng mga, from every walks of life, kung ano yung mga pangarap nila. At kayo pwede rin kayo mag-participate, no? Kung ano yung pangarap ninyo, what is the dream that the Lord has put in your heart, ilagay nyo ho dyan sa comments section. Ang aking pangarap ay maging successful sa buhay. Paano mo makakamit ang iyong pangarap? Study hard, work hard, and pray. Ano ang pangarap mo? Maging doktor. Para pag nagkasakit si mami, ako magtutulong sa kanya na gumaling. Anong gagawin mo para makamit mo yung pangarap mo? Mag-aral mabuti. Ano ang pangarap mo? Pangarap ko po na maging teacher. Para po makatulong po ako sa mga bata na walang pambayad or pambayad sa tuition fee po. Para libre po yung pag-aaral nila. Para yung parents nila proud sa kanila paglaki nila kasi nakatapos sila ng pag-aaral. Anong gagawin mo para makamit mo yung pangarap? Mag-aaral ng mabuti po. Ang aking pangarap ay maging successful at an early age. Siyempre para sa aking future, sa aking pamilya, magiging pamilya, and sa aking pinaka-supportive na parents. Magagawin ko para makamit to, siyempre magpursigido lamang at keep on learning and huwag mag-stop on taking action. Ako, si Samantha Shane Olinato. Ang aking pangarap sa buhay ay makapagtapos ng aking pag-aaral. Mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Kailangan po natin ng sipag, tiyaga at determinasyon na siyang magagamit natin sa paunti-unti nating makamit ang ating pangarap. Ako bilang isang mag-aaral, ako ay determinado na tapusin ang aking pag-aaral upang makamit ko ang aking pangarap sa buhay. Ako, maging isang chef. Paano mo ito makakamit? Mag-aaral ako ng iba't ibang pagkain. I will pray to God. My dream is to become a doctor so I can make people feel better. And I will study hard and I will take care of myself as well. I love you. Yan. Iba-ibang pangarap. Oo, napaka-sarap pakinggan yung iba't ibang views or iba't ibang inputs pagdating sa mga pangarap. And I think yun yung isang kailangan din natin maintindihan, Ate Chat, no? Dahil talagang we differ from each other. And it's good na iba-iba yung mga pangarap natin. Kasi ngayon, may mga tendency kasi na, di ba, kung ano yung pangarap nung idol natin or nakita natin sa social media, sa Instagram. Yun na rin yung pangarap. Diba? Yun na rin yung pangarap natin. Pero actually, the more varying our dreams are, the better. Kasi ito yung ano talaga ng Panginoon, na yung creativity, yung ability natin to really dream big and think big. That's actually God-given. So, maraming salamat dun sa mga nag-contribute. And Ate Chat, dito sa ating reflection, mas papailiwanag pa ni Father Obet. Siya po ang ating guest for today sa ating reflection portion. Ipapaliwanag niya, bibigyan niya ng inputs tungkol sa pagkakaroon ng mga pangarap sa ating mga puso. So, pakinggan ho natin si Father Roberto Jorvina.
Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga sumusbaybay at mga sumasama sa amin dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Sana namang magandang araw ang binigay ng Panginoon sa atin. At isang magandang araw sa iyo, Deacon Richie at Sister Chat, at sa lahat ng bumubuo ng production staff nitong ating napakagandang programa. Na maraming salamat muli at binigay niyo ako ng pagkakataong makasama dito sa katangi-tanging gawain ito ng Panginoon. Ang ating paksa po ngayon ay nauukol sa pangarap. Ang pangarap po ay talagang bahagi na siguro ng buhay ng tao. Marami tayong gustong pangarap. Marami tayong gustong matupad sa buhay natin. Subalit, kadalasan ang pangarap natin ay walang katuturan, walang kabuuan. Pues, sa Panginoon, kapag tayo ay na kay Kristo, tayo ay merong kahulugan sa buhay. Siya ang nagbibigay ng kahulugan. Ang kanyang presensya sa ating buhay. Ang nagbibigay ng direksyon, ng layunin sa atin. Upang lahat ng naisin natin ay maganap. Noon, makita natin. Sabi nga sa awit, 37 kabanata, talatang 4, sinasabi doon, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya. At ang nasa ng iyong puso ay iyong makakamtan o ibibigay niya. Bibigay niya ang pagnanasa. Ngayon, marahil ay isipin mo, lahat ng gusto ko, bibigay ng Panginoon. Hindi po lahat ng gusto natin. Ibibigay niya yung tamang pagnanasa sa iyong buhay. Yung wastong pagnanasa ayon sa kanyang kagustuhan. Kapag tayo ay nagkaroon ng kagalakan, kaligayahan sa kanya. Sa madaling salita, kapag si Kristo ang pinakasentro ng ating buhay, magkakaroon tayo ng pagnanasa na kakaiba sa pagnanasa ng mga pangkaraniwang taong lumalakad lamang sa sarili nilang buhay. Mga taong wala sa Panginoon ang kanilang atensyon. Gusto nating ibaling ang ating atensyon sa Panginoon upang ang lahat ng pagnanasa natin ay makamit natin. Dahil kapag tayo ay nakabaling at nananalig sa Diyos, yung pagnanasa niya, sabi doon sa awit 37 at 4 na kabanata, yung pagnanasa niya, ang ilalagay niya sa puso at ibibigay niya sa atin. Yung pagnanasang yun ay katiyak na mangyayari. Yun po ang kinakailangan, yun po ang tinatawag nating sikreto. Pero hindi po sikreto yan dahil ibinunyeg na at naipahayag na ng Panginoon sa ating lahat na tayong sumusunod sa Kanya, anuman ang ating mga inaasam, anuman ang ating mga pangarap. Huwag tayong mangarap ng baliwala lamang. Sabi sa Biblia sa Matthew 6:33, unahin natin ang Panginoon, ang kaharian ng Panginoon at ang Kanyang katuwiran, at ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Yung pong prinsipyo yun ay talagang napakalawak at napakalalim na kahulugan na sa atin po, mga minamahal, mga kapatid, ay merong saysay na sana po ay makita natin upang matupad ang mga pangarap. Unahin natin ang Panginoon. Gawin natin siyang sentro ng ating buhay. Italaga natin, isuko natin ang ating mga puso at magkaroon tayo ng talagang personal na kapakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salitang yon, at sa pamamagitan ng pakikitungo natin sa ating kapwa, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Mga napakasimple at payak na mga gawain upang makita natin na kapag tayo ay tapat doon, makikita natin ang katapatan din ng Panginoon ay siyang magbibigay ng bunga sa lahat ng ating pangarap, sa lahat ng ating inaasam, at sa lahat ng ating mga layunin sa buhay. May God bless you and have a great day nawa sa inyong lahat. Napakagandang reflection from Father Roberto Harvina. Thank you, Father Obet. At pinaliwanag nyo na naman po ng mas maganda, mas maliwanag ang ibig sabihin excuse me, ng pangarap.
'di ba? Na dapat makabuluhan ang ating mga pangarap ay yung hindi baliwala lang, 'di ba? Kasi nga may binanggit din si Father Robert about Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, yun yung isang kailangan din natin maintindihan, no? Na kapag ang Panginoon ay nagbigay ng dreams sa puso mo, talagang may kabuluhan yan. Pag sinabi natin na may kabuluhan, ibig sabihin, hindi siya shallow, ika nga, but it's something na will entail commitment, will entail hard work, kailangan talaga nating pagtiyagaan, kailangan ng focus natin, kailangan ng tulong ng ibang tao. Diba? So yun yung mga bagay-bagay that when we know that our dreams are talagang ibinigay sa atin ng Panginoon, usually yung mga components na yun, they really matter. Diba? Kasi kung hindi malaki yung dreams mo, then madali mo lang i-give up yan eh. Diba? Hindi mo lalagyan ng, hindi mo bibigyan ng panahon, hindi mo pagtsatsagaan. Pero if your dreams are, you know that it will, it can affect other people's lives, then talagang bibigyan mo ng panahon niya. Kaya nga, shout out, no? Balikan ko lang si Dr. Grace. Isang witness ho yan ng pagkakaroon ng pangarap sa puso na talagang nung bata pa lang siya, lagi niya sinasabi yan, na gusto niya maging doktor. At nakita ho natin na she's doing an impact, hindi lang sa kanyang profession, but even dito sa ating programa na yung sa mga nakikinig dun sa mga tinuturo niya every Saturday. So, kaya nga, kung meron kayong pangarap sa buhay, para sa inyo, para sa bayan, para sa pamilya nyo, para sa mga anak nyo, tuloy nyo lang po. Huwag po kayong bumitaw. Okay, tutulungan po tayo ng Diyos na abutin ang pangarap na nilagay niya sa ating mga puso. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga nakinig nood ngayon. At syempre, meron po tayong mga babatiing, mga may birthdays. Hello, Sister Vera Malaga, Sister Reggie Yanguas, John Artsubihano, Dr. Marie De Velos, Father June Miguel, Sister Tess Diaz, and of course, Amari Espina. Happy birthday sa inyo. Sa lahat ng mga nag-celebrate ng birthday, no? The fact na binigyan ulit tayo ng isang taon. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung sa pursue natin ng ating mga dreams sa buhay, no? Never give up on your dreams, ika nga, because it is the Lord who placed that in your heart. So maraming salamat sa pagsubaybay. Thank you for being with us again dito sa ating episode. Next week ho, again, dun sa series natin na para sa bayan. Diba? May nationalistic aspect naman tayo for next week na pag-uusapan natin. So, pakinggan niyo po ulit kami dito po sa Kape, Kwento at Kaalaman, DZJV 1458, every Saturday at 2 p.m. Ako po ulit si Kuya Richie. Ako naman si Ate Chat. Kami ang pamilyang Handayan. Dream big. Dream big. And see you next week. Okay, see you. We are thrilled and pleased to share these amazing products to you from Global Tech Automation Incorporated that brings comfort, convenience, security, and safety of your properties and to your loved ones. Discover the features and benefits of the products and solutions. If you are interested in learning more or to purchase these products, feel free to reach out to us at marketing@globaltechville.com, telephone number 0905-991-1252, and or www.globaltechville.com. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman, kasama sina Kuya Richie at Ate Chat, tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa DZJV 1458 Radio Calabarzon.